Yes, magandang hapon. Magandang araw po sa inyo lahat, mga kapwa didilis at mga loyalist dyan. Pag-usapan naman po natin itong si Madam Amy Marcos. Hindi ko alam, Madam Amy, kung saan ka ba talaga o nasa kabutihan ka ba o nasa kasamaan o nasa ewan, nasaan ba ang kokote mo? Matinding kaaway at malupit na kaaway ng iyong kapatid yan. Di namin alam bakit sumusuporta ka pa rin dyan. Anak ng teteng naman talaga, Madam Amy. Ay, nako. Ikaw ba ay naniniwala pa rin na bibit-biting ka ng mga didilis? Ikaw ba ay naniniwala pa rin ba na anong tawag dito? Na may boto ang mga didilis? Ha? Grabe naman yung mukha mo na yan. Ang teteng naman, ha? Sige, ano ang sasabihin mo? Sige nga, pakinggan natin. Hindi nakakatulong yun. Abala ang lahat, baka walang panahon din mag-aral at suriin ang maigi ang katibayan na ipapakita. Sinusuportahan ni Ba't Senator... kailangan nyo bang aralin? Basahin nyo lang! Kaya nga kayo naging senador kasi aral na kayo eh. Di ba? The mere fact na mag-aaral ka pa, hindi ka fit dyan sa trabaho na yan. Di ba? Kasi once na you are sitting senador, alam mo dapat mula sa kaduluduluan ng 1987 Constitution na yan. Kahit nga 1947 Constitution dapat nga alam mo pa rin yun eh. Panahon pa nila, Emilio Aguinaldo. Tatay mo, wala pa nun. Tuk sa buho pa lang yung tatay mo noon eh. Panahon ni Emilio Aguinaldo. Dapat lang, senador ka eh. Alam mo, kaduluduluan ng istorya ng Republika ng Pilipinas. Diba? Yung mga impeachment na yan, once naman nag-file sana, ibasahin nyo kung ano yung mga ground ng impeachment na yan. Diba? 5 lang naman, diba? Perfectual of public trust. Tama ba? Ano pa yung 4? Hindi ko alam eh. Hindi ko rin nabasa eh. Mamaya, aralin ko muna. Ako ang dapat mag-aral kasi nga, wala akong alam sa mga 1987 Constitution na yan. Ako ang dapat. Pero kayo ang senador, di ba? Supposed to be a little president of the republic. Dapat alam mo. Di ba? Alam mo dapat. Pero hindi ko nga alam bakit kailangan nyo pa mag-aaral di ba? Kasi once na tumakbo ka sa posisyon na yan, alam mo na dapat. Hindi na yung kapapanalo mo pa lang saka ka magka-aral. No fucking way. Di ba? Ituloy mo, Madam. Amy Marcos ang posisyon ni Senate President Francis Chis Escudero na isagawa ang... Alam mo, Chis, sa kaka-delay mo na yan, ako, baka hindi ka magtagal bilang SP, di ba? Masiba ka na lang dyan. Marami ng ugong-ugong na usapan na papalitan ka. Baka gusto mong maging SP si Estrada at maging Senate President pro tempore ka na lang, di ba? Chis, magulos dili ka, Chis, magulos dili ka. Baka ikaw ay maging regular senator na lang. Sige, Chis, i-delay mo pa. I-delay mo nang i-delay yan, Baka bumaba ka na lang dyan nang hindi mo namamalayan, Chis. Maging regular senator ka na lang.
impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa 20th Congress. Paliwanag ng presidential sister, October 2023 pa umusbong ang usapin tungkol sa impeachment sa pangalawang pangulo at 2 buwan pa ang lumipas bago ito tuluyang naisapinal at naiakyat ng Kamara sa Senado. Kaya kung magpapatawag niya ng special session, dapat ang tanging dahilan lang nito ay isa itong urgent matter. Hindi naman dali-daling dinala dito sa Senate, hindi naman natin masasabi na urgent, requiring the calling of a special session. Yun lang pakiwari kong personal. Parang hindi justified dahil hindi naman siya urgent. 2 taon nga pinag-uusapan, 2 buwan, inupuan, hindi naman pinadala rito. Ano dun ang urgent? Bagaman inaaral na rin niya ang proseso ng impeachment, ayon kay Senador Marcos, wala pa rin ang rules of impeachment na dapat unang pag-aralan. Nauna nang sinabi ni Senador Escudero na nangangailangan ng plenary session para masimulan ng formal na aksyon para sa impeachment process. Kabilang na rito ang rules of impeachment na pagkakasunduan ng mga senador na tatayong impeachment judge. Sa kabila nito, marami pa rin ang nananawagan na dapat umpisahan na ng Senado ang impeachment trial kung Alam mo, Amy, di ko alam masyado kang hunghang sa paniwala mo na bubuhatin ka ng mga DDS. Amy, walang sino mang DDS ang makakapagpanalo ng isang senador. 5 milyon nga lang ang boto ni Sara 6 na milyon, Hindi ho kaya ng isang senador o ng isang grupong didilis na magpanalo ng isang senador. 6 na milyon ho ang boto nila. Hindi ho kayang magpanalo ng isang senador ang 6 na milyong boto. Okay? Magpanalo ng Magic 30, pwede. Anak ng tete. Gago! Hindi kailanman kayang magpanalo ng isang didilis ng isang senador, Tandaan mo yan, Kasi, ang boto ni Duterte galing sa mga Marcos. Yung 10 million o yung 11 million. Galing sa mga Marcos loyalist yun. Tandaan mo yan, Amy. Yung boto naman ni Robin Padilla na 12 million galing ho sa mga Marcos loyalist yun. Noong na-interview sa isang CNN interview noong 8 taon nang nakakalipas. Na siya ay pabor na ilibing si dating Pangulong Senior. Doon umusbong ang pangalan na Robin Padilla pagdating sa politika. Doon talaga sumikat. Doon binitbit ng mga Marcos loyalists, hindi ang mga didilis. Okay? Si Duterte naman, ginawa niyang same remarks, di ba? Na gusto niyang ipalibing si dating Pangulong Marcos Sr. Kumbaga binudol niya yung mga Marcos loyalists. Nakita nyo yung rally ni Duterte nung huling araw ng kampanya. Ang ginamit niyang political color ay pula, 'di ba? Pinagkalandakan niya na siya ay isang Marcos. Binudol niya yung mga boto ng mga Marcos. Kinuha niya. Kaya ayun. Panalo siya. Okay. Kung hindi naman siya nag-Marcos law, budol-budol noon, nag-Marcos remarks noon, nag-Marcos kunwari noon, hindi niya makukuha ang boto ng mga Marcos loyalists. Ang boboto dapat ng mga Marcos loyalists noon ay si Grace po, di kaya si Binay. Kasi ayaw nila kay Maroas. Yun lamang huwag kang pautot Huwag kang pauto sa mga DDS dahil hindi ka nila kayang buhatin, Amy. Promise yan. No one can DDS do that. Diba?
saan isang petisyon ang inihain pa sa Korte Suprema para dito. Ngunit naniniwala si Senador Marcos na dapat hayaan ng mga sanghay ng pamahalaan ang mga miyembro ng mataas na kapulungan na magdesisyon sa paghawak ng impeachment trial. Wala kayong magagawa. Personally, no, Nag-comment na yung Korte Suprema ha, na magpaliwanag daw kayo kung bakit hindi pa kayo nagko-convince. Kung bakit hindi pa kayo nagsisimula bilang trial tribunal. Diba? Ano ba sinabi ng SC siguro, no? Ano ba kayo? Tamad ba kayo? O ayaw nilang may istorbo sa inyong mga vakyasyon? Diba? Anak ng teteng kayong nilalang. lang. I believe that the doctrine of separation of powers among the three great branches of government grants the Senate a, Meron palang separation of power Senate. Co-equal is judiciary, executive, at saka legislative. Diba? Bakit ang kampo ni Sara Duterte, yung mga kampon ni Sara, yung mga DDS lawyers, nagpasaklolo sila sa Supreme Court upang ipawalang bisa ang 2025 GAA at saka 2025 impeachment ni Sara. Bakit? Ha? Bakit kailangan yung tumakbo? Yung mga kampon mo, bakit kailangan yung tumakbo sa Supreme Court? Upang magpasaklolo, upang utusan ang dalawang kapulungan ng Kongreso na ipawalang bisa ang impeachment. Diba? Bakit? Bakit kailangan yung pumunta sa Supreme Court? Sige nga. Kung meron kayong separation of power, bakit dinadamay nyo ang SC? Ha? Meron pala kayo nun Meron pala kayong separation of power. Equal. Judiciary, legislative, at executive. Ang executive po ay ang Malacanang. Ang judiciary po ay ang Supreme Court. Ang legislative po ay yung mga mambabatas. Legislative ka di ba? Legislatura, tigigawa ng batas. Tigigawa ng batas, pero sila naman ang mambubutas. Gago talaga. Butaragis ng mga mambubutas. Yun lamang ang hiwagang tanong po ni Juan de la Cruz. Bakit? Ha? Meron pala kayong separation of power, bakit nyo kailangan tumakbo upang ipawalang bisa ang impeachment? Diba? Anak ng teteng.